Ipinaalala niya sa akin na hindi ako fatherless. Ako ay may ama sa langit na hawak ang mga kamay ko at ipinagkatiwala niya ako sa kanyang anak. Kwentong gabay na babasahin sa atin ni Brother Mark. Go ahead, brother. Okay, ang pamagat ng ating kwentong gabay ay Ikaw ba ay walang ama, na ibinahagi ni Sister Rinabel Papalid. At ito ay inspired mula sa John chapter 6 verses 37. Sabi doon ni Jesus, lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hinding-hindi ko itataboy kailanman ang sinumang lumalapit sa akin. Kwento ni Sis Rinabel, noong 2017 nag-solo retreat ako sa unang pagkakataon. Sinamahan ako ni Sister Sharon na isang spiritual director. Binigyan niya ako ng isang prayer guide sheet na may iba-ibang tema bawat araw. Ang pamagat ng unang araw ay Praying over Spirituality of Rest. Come and rest in my stillness. At ang pagninilayang berso ay mga awit, Kapitulo 46, versikulo 10. Sa tatlong sunod-sunod na araw, sinabihan ako ni Sister Sharon na magdasal ayon sa unang tema. Hindi ako mapakali dahil gusto ko nang umusad sa mga susunod na tema. Pero tuwing morning dialogues namin, ipinaalala niya sa akin na hindi ako fatherless. Ang takot ko na mawala sa akin, ang kontrol ay mula sa aking sugat nung ako ay iniwanan. Pag-uwi ko galing sa retreat, baon ko ang katotohanang hindi ako fatherless. Ako ay may ama sa langit na hawak ang mga kamay ko at ipinagkatiwala niya ako sa kanyang anak. Ay laking ginhawa nito, pahinga para sa aking kapaguran, gamot para sa aking sumasakit na kaluluwa. Pagnilayan naman natin, ano ang madalas na dahilan ng iyong pag-aalala? Ibinigay mo na ba ito sa iyong Ama sa langit? Manalangin tayo. Pinakamamahal na Diyos, tulungan mo akong magtiwala na bilang aking Ama, mamahalin at aalagaan mo ako. Amen. Sandonan, ipanalangin mo kami. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Thank you, Mark. Naku, napakaganda ng kwentong gabay natin from Sister Rinabel, no? At si Rinabel ay bahagi ng ating Facebooks, no? .ph, and again, this speaks about yung ating mga worries, yung ating mga inaalala sa buhay.